Maliban sa usapin ng West Philippine Sea, tiniyak din ng Amerika na magpapatuloy ang suporta nito sa Pilipinas, partikular na ang Mutual Defense Treaty, anuman ang kalabasan ng US presidential elections. Ito ang tiniyak ni US Secretary of State Antony Blinken matapos ang mga pangambang babaliktad umano ang Amerika sa mga pangako nito sa oras na magbago ang liderato nito. Narito ang aking report. Hindi umano magbabago ang suporta ng Amerika sa Pilipinas, sino man ang manalo sa nalalapit na US presidential elections sa darating na Nobyembre. Itong pahayag ni na US Secretary of State Antony Blinken at US Defense Secretary Lloyd Austin III sa isinagawang joint press briefing sa Camp Aguinaldo kasabay ng Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue o 2+2 Dialogue kahapon araw ng Martes. Ayon kay Blinken, nananatiling matatag ang alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas at hindi ito mababago ng eleksyon. Dagdag ni Blinken, anumang administrasyon mananatilang commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Of course, elections are a regular feature of our democracy. What's also a regular feature is a strong, long-standing alliance between our countries. And that doesn't change from election to election. We have a mutual defense treaty that the United States is committed to. That commitment will endure, again, irrespective of administrations. And this has been a long and powerful story in our history. It will continue. Sinugundahan naman ito ni Austin sa pagsasabing hindi lamang kakampi o alay ang trato ng Amerika sa Pilipinas, kundi pamilya. You know, I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And I would also say that I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines are not the best of friends, the best of allies. So I think, again, we continue to enjoy bipartisan support, and that's going to happen going forward in the future. Ito ang naging tugon ng dalawang opisyal matapos lumutang ang mga pangamba ng isang Trump administration matapos umurong sa pagtakbo si US President Joe Biden at kanyang inendorso si Vice President Kamala Harris na tumakbo kapalit sa kanyang pwesto. Ang takot ng ilan ay baka talikuran o hindi kilalanin ni Republican candidate Donald Trump ang commitments ng Amerika sa kanyang mga kaalyadong bansa kasama na ang Pilipinas. Sa panig ng Department of Foreign Affairs o DFA, tiwala si Secretary Enrique Manalo na matibay ang alyansa sa pagitan ng Manila at Washington DC dahil subok na ito ng panahon. Sang-ayon naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagsasabing ang alyansa ng dalawang bansa ay base sa dalawang prinsipyo, ang sustainability at pagtalima sa international law at rules-based international order. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas at Amerika ay may Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong August 13, 1951 at ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement o ang EDCA. Ako si Karen Oyong, nag-uulat para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.